Ah, Good morning po. Pagpasensyahan niyo medyo malikot talaga ako. Pero alam niyo po, kanina po nung nag-worship po tayo, the Lord really spoke to my heart. Kasi habang kinakanta lahat yon about the goodness of God, about His mercies, alam niyo ba yung bumalik sa isip ko lahat, karamihan sa mga pinagdaanan namin. Mga pinagdaanan ko po. Tapos sabi ko nga, Lord, may tears, may joy, may victories, may defeat. Pero you know what? One thing God told me, all of these things led me to this moment in time. Lahat po yon nag-lead dito. Kasi kung tatanungin niyo po ako, may naririnig po ba kayo? Naririnig niyo po yung tubok-tibok ng puso ko. Kasi kung naririnig niyo lang, I'm really privileged to be here in Gospel of Grace kasi this is my first invitation outside yung aming pong church. Kaya sabi ko, Lord, totoo ba yun? Kasi parang madaling magsalita sa mga taong kilala mo eh. Kasi, di ba, for 29 years kasama namin sila. Actually, 33 na. Pero iba po yung bagong crowd. Kasi how could you minister to people na hindi mo alam kung ano yung kanilang pinagdadaanan? Pero ito yung ito yung pinakamahalaga doon. Hindi ko man alam ni Lord. Kaya in the preparation, I know God will help me. Kaya alam niyo po, nakakatuwa kasi kahit kinakabahan ako, kahit nanginginig yung tuhod ko, that is the moment that God tells me, I'm in control, hindi ikaw. Kaya siguro po today will be a message na we pray na sana po talaga will speak to each and every one of us. Kasi we all have questions in our hearts, lalo na po before God, lalo na kung may mga pinagdadaanan tayo. Sabi nga ni Sister Ann, ano yun eh, ano yung pinagtibay ng panahon, di ba? Kasi po ako ay senior citizen na this year. So sabi ko nga, I spoke to a group of senior citizens kasi anak ko po nasa politics eh. Nung magsalita po ko doon, sabi ko, alam niyo yung advantage ng mga seniors? Kasi iba na yung isip, iba rin yung karanasan. But the question is, may division po yon kung Christian ka at hindi. Kasi yung isip at karanasan without God, at yung isip at karanasan with God. So, friends, siguro pa i-cherish natin na kilala natin si Lord. Everything that happens, it will just bring us to ano ang layunin ni Lord sa buhay natin. Yun po. Today po, siguro yun lang, a brief introduction. Yun nga po, 4 po yung anak namin. I was a pastor's wife for 26 years. Yung husband ko po, 29 years. Tapos yung husband ko po, nung mamatay siya 4 years ago, I didn't even know that I will be ending up like this. Kasi po, worship leader po ako eh. Kaya sabi niya, every time na sinasabi niya, why don't you teach? Why don't you talk in the church? Nag-exhort po ako before worship, tulad ng ginagawa kanina ni Brother M, di ba? Pero ang sabi ko, wag niyo na lang pagturuin, pakantahin niyo na lang ako. Yun lang ang lagi ko sinasabi. At that point, sabi ko nga, am I limiting God's call in my life? Kasi sinasabi ng mga tao naman eh, sige, you talk. But sa akin kasi at that time, parang hindi pa siguro yun yung perfect time. And yun po yung pinakamalungkot na experience namin kasi nawalan kami ng pastor. The biggest question was, paano na, what's next? Pero in God's goodness, alam niyo po ba, that was the time that people, yung mga nakaupo lang at nanonood lang, uma-attend, stepped up. Siguro naawa sila sa akin. Pero hindi, ang alam ko talaga, that was the point na sinabi na ni Lord, it's about time that people will step up dahil may ministeryong dapat magpatuloy. And it is the same here. Siguro mamaya, may mga mababanggit ako, God will be talking to each one of us personally. Kasi baka may mga bagay na naghihinder at naglilimit sa atin sa ating pag-step up. Okay po? Pag nagtuturo po ko, I always start with questions. Ang unang-unang question ko po ay ito. Yan. Ang unang question, can you think of a situation wherein you think it's the worst situation you are in and it might be too hard to get out of it? But balikan niyo po sa isip niyo, may naiisip po ba kayong karanasan niyo na at that exact moment in time, sabi niyo, napakahirap ng sitwasyon na to, paano ko lulusutan to? Siguro, lahat tayo merong ganun, ano?
Lahat po ba meron? Okay po. Pangalawa, did you ever see a bright side in that dark situation? Did you ever see na somehow may hope? And finally, siguro isipin nyo, how did you come out of it? Bakit ko po tinatanong ito? Kasi lahat po tayo may mga dark past. May mga pinagdaanan tayo na minsan iisip natin, what's next? Ano na ang susunod? How am I going to accomplish God's purpose in me? Baka nga hindi pa natin tinanong yung purpose ni Lord sa buhay natin at that time Pero ang tanong, eto na tayo ngayon May naisip ba kayong problema hindi nyo nalusutan na hindi kayo dineliver ni Lord? Ako wala. May naisip ba kayo? Siguro meron kayo ngayon. Pero I guarantee God will take us out of it. Darating din po tayo doon. Ang title po natin is From Crawling to Soaring, Embracing Life's Transformation. We will be getting this from the book of Romans chapter 12. Let's bow down before God for blessing of His word. Marami pong salamat, aming Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa lahat po ng aming mga naranasan sa inyo, Panginoon. Lord, we know that your word, O Father, has the power, O God, to change lives. And once again, O Father, we implore you that as we listen to your word, O God, may your Holy Spirit move in our hearts and our minds, O Father, that we will be able to see your true purpose and calling in our lives, O God. Lord, salamat sa lahat ng pinagdaanan namin because it just made us a better person. Salamat sa mga bagay, Panginoon, na tinulungan mo kami, Panginoon, because we could always see the hand of God whenever we are in trouble, O God. But if there is one thing we could say, O Father, it all points back to you and you alone. Wala naman kaming contribution doon, Lord Maraming salamat kasi all throughout, O Father, you have been the one sustaining our faith. Sana, Lord, lalo lang kami lumapit sa inyo. And as we hear your word, O God, may we just realize, not only with our minds, but with our hearts and spirit as well, that you, O God, have a plan for each one of us, a specific plan for every individual present here in this place. At sana po, Panginoon, kaugnayin niyo kami, Panginoon, that your purpose will be accomplished in us and that your name will just be glorified, O God. Marami pong salamat. With all this, O God, we just leave everything in your hands. And we give you praise and glory. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Ang Book of Romans po, it is a very powerful chapter. Bakit? Kasi it teaches us how to live out our faith in practical ways. Ang hirap po kasi minsan, when we study the Bible, we learn about words on how to be, to trust God, diba? To strengthen our faith. Pero hanggang saan po ba umaabot yung nababasa natin? Does it come to the point na naa-apply talaga natin sa buhay natin? Kasi minsan, di ba, pag Christian ka, lagi mo sinasabi, hindi, may gagawin si Lord, praise God, God will move. Pero pag umupo ka na mag-isa, gagalaw nga ba si Lord? Dumarating tayo sa mga ganong point And as we study the Word, ano yung mga practical things na pwede nating gawin? How do we apply the Word of God in our lives? Kasi yun lang naman mga kapatid. Ang Word of God, it has the power, but if you do not apply it, it will do nothing. Kaya mahalaga po na we live the Word of God. It emphasizes personal transformation, community harmony, and how to reflect Christ in every aspect of our life. Siguro po, may dala po kayong salamin, mirror. Lahat tayo may dala. Maniwala kayo sa akin. Buksan niyo yung cellphone niyo. Tignan niyo yung sarili niyo. Sige, I challenge. Buksan niyo. Tignan niyo lang yung sarili niyo. Tignan niyo yung mukha niyo. Bakit ko sinasabi to? Na-experience yun na ba na nagising kayo sa umaga or any day, or any time of day, tapos titingin ka sa salamin, kakausapin mo yung sarili mo. Hindi mo kakausapin para sabihin, uy, kit-kit mo. Hindi ganun Yung kakausapin mo na parang, ano na ba talaga ang nangyayari sa'yo? Look back 5, 10, 20 years before. Are you the same person as before? Ano ang mga naging changes? Naisip niyo po ba yon? Na, oo nga pala, no?
ang haba na nilakbay ko sa buhay. Nakikita na nga sa mapa ng mukha ko yung nilakbay ko eh. 'Di ba? Parang meron kang pinagdaanan na sasabihin mo, pero mo, nalagpasan ko yun. And I am not the same as before. Umpisahan ko po, siguro sa kwento ng buhay namin, parts of it masasama sa iba't ibang mga points do sa preaching po. Nag-start po ang aming marriage. We were both, na naging Christian po kami. Ako muna pala, umattend ako ng church. Bigyan niyo ng take note, the word attend. 1982. Ayan, umattend ako ng church. Bakit? Kasi sinabi ni Papa ko umattend kami. Kasi si Papa unang naging Christian. Sino dito yung dinala ng magulang sa church? Ayan, masaya ka ba nung dinala ka nung una? Ha? Hindi, o di ba? Type kita, honest ka. Hindi, totoo eh. Hindi ako masaya kasi lumaki ako sa ibang religion eh. Imagine, from kinder to high school, graduate ako sa school na hawak ng mga madre at pare. Okay? Tuwing may misa, ako yung responsorial psalm response. Makita niyo yun? Tumutungtong na rin ako sa ganito. Pero ako yung give me your answer, yung peace be with you, yung mga ganyan. So, nung time na yon, yun po talaga yung namin, pinaka-religious foundation namin. So, nung sinabi ni Papa na umattend kami, sabi ko, sige na nga. Pagpasok ko sa church, sabi ng pastor, I am the Lord your God. Kinabahan ako. Sabi ko, ano ba itong napasok ni Papa? Siya daw yung Diyos. Yun pala, nung time na yun, katatapos lang nung speaking in tongues. So, yung pastor was interpreting yung tongues. So, yun yung time pala na yun. Tapos, for 2 years, I was attending church kasi ang daming cute youth. Ano motive nyo? Ba't kayo nandito? Yan yung tanong, di ba? Yun po yung nangyari sa akin for 2 years. But it was 2 years after na may best friend po ako kasi na meron siyang, isa siyang relationship na ayaw ni Lord. Okay? It's a same-sex relationship. So, minsan sinama niya, best friend ko yun. Sinama niya ako sa isang, dati yung tawag pa nila, on disco. So, alam niyo na, puro mga nandoon. Talagang, alam niyo yung parang nakita ko noon, iba yung nakita ko talaga, kinabahan ako. Tapos ginabi kami. Sabi ko, patay ako kay Papa nito. Kaya ang sabi ko kay Lord, biglang pray ako Lord, wag lang ako pagalitan ni Papa, attend ako ng church kinabukasan. Kasi Saturday yun eh. So, yun na nga, pag uwi ko, late na, hindi ako pinagalitan. Sabi ko, attend ako. That was November 4, 1984. Lo and behold, that day, I surrendered my life to God. Doon ako nagkaroon talaga ng relationship kay Lord. So, yun nga po, ang unang-una ko talagang ginawa, kasi kumakanta nga po kasi ako, nag-commit ako kagad sa choir, doon sa music ministry nila. Agad-agad yun tapos umattend ako ng mga practices. So, doon ko na-meet si Pastor June. Hindi pa siya pastor noon. Pero, nagtuturo na siya noon sa youth. So, alam niyo, ang ganda-ganda po talaga nung aming spiritual journey as boyfriend and girlfriend. Bakit? Kasi, halos every Bible study ina-attendan namin. And every Wednesday, pumupunta kami doon sa office ng church only to pray for the church, yung mga members. Talagang prayer ang ginagawa namin. Pero ito ang galaw ng kaaway. Kasi si Pastor June, tanong niyo po Sister Ann, pogi po talaga yun. Tignan niyo yung anak namin, hati namin yan. Yan. Okay? So may crush sa kanya, may mga may crush din sa akin. Alam niyo nangyari, inintriga kami. Nung inintriga kami doon, ang nangyari sabi nila, itong mga dalawang to, ginagawa nilang dating place itong office. So syempre, ang nangyari noon, church yun Kaya, it's a message for us na dapat maingat tayo on how we deal with our fellow brethren. So, ang nangyari noon, nag-ingat kami, hindi na kami pumunta sa church to pray. Naghanap kami ng lugar kung saan kami makakapag-pray. Pumunta po kami sa bahay nila kasi yung parents niya nasa abroad. So, siya lang at saka yung sister niya. Madalas wala yung sister niya. Doon pray kami ng pray. Pagkatapos po ng ilang buwan, nagbunga yung aming panalangin. Yun yung aming panganay, si Abel. Yes, we fell. Yun po ang nangyari sa amin.
So, ang nangyari, nalayo na kami sa church. Tapos, nag-asawa kami ng wala sa panahon. Hindi kami ready pareho. So, that was the time na nag-backslide siya. Ako, parang meron ba tinatawag na mini backslide? Kasi ano naman tuloy-tuloy pa rin naman ako. Kaya lang, may mga struggle. Kasi nga, alam niyo yung sanay ka na ang dami mong ina-attend ng services, tapos wala na yun. So yun po yung nangyari sa amin until for 1 year, naghiwalay kami. Bakit? Buntis na po ako nung kay Unique. Sa pangalawa na namin noon. Pero naghiwalay kami kasi nag-ABCD siya. Alak, babae, club, at droga. Yan yung ABCD. So, siya at that point, sabi niya, ayaw na niya talagang bumalik kay Lord. Ako naman po, alam niyo po ba, ginamit ni Lord yun kasi para sabihin, sino ba talaga ako sa buhay mo? Pag wala na ba si June, tapos na ang spiritual life mo? That was the time I knew how to stand alone in my faith. Mahirap po kasi hiwalay kami. Pero alam nyo, wala akong ginawa kundi iyak ko ng iyak. Ang problema ko, buntis ako kay Unique. Kaya sabi ko, ano kaya kalakalabasan ng batang ito? Baka iyakin. Kung lalaki nga yan, baka Jeremiah kasi di ba lamenting prophet. Pero nung time na yun, nung pinanganak ko siya, ayun po ang twist ni Lord sa amin kasi siya po yung pinaka-bubbly sa lahat ng mga anak ko. Yung parang masayahin siya, kahit may mga struggle, hindi mo masyadong makikita sa kanya. Ang bubbly po niya. Kaya yun po yung kamay ni Lord. Pero yung nga po, nung bumalik na siya kay Lord, naging pastor pa siya. That's when we started our ministry. Ang unang-una po naming church was in Bulacan. Pero after 1 year, pinadala na po kami sa Bataan. So, yun po yung mamaya itutuloy ko po yung iba. So, ito po yung ating passage na umpisahan po natin. Siguro I'll be starting with the 3 points ng ating message. All starts with S para madaling tandaan. Sacrifice, service, and sincerity. Sabi po sa Romans 1-2, 12:1-2, sabi niya, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Yung word po na sacrifice, from Greek, it is thusia or thusia. Ang sabi po nun, it is something offered up to God in total dedication. Gusto ko po tandaan natin, mahalaga kasi na naaaral natin, ano ba talaga meaning ng word na yun? Kapag nung Old Testament po, yun po yung may sinasacrifice na hayop, di po ba? Ngayon, sabi dito, meaning we should bring something external to the altar, which is ourselves, our bodies, minds, and hearts, fully surrendered to God. Pero bakit binanggit yung living sacrifice? Bakit meron man dead sacrifice? Meron. Diba? Yun yung mga hayop. Diba? Patay na sila tapos inalay sila. Yun yung dead sacrifice. Gusto ko lang po magkaroon ng contrast. Pwede bang pakita natin yung ating contrast dyan? Sabi dito, a dead sacrifice is final and passive. Kasi under the Old Testament, a dead sacrifice was final. Tapos na yun. Pag sacrifice, tapos na yun. In fact, yung animal, wala naman siyang say, di ba? Pag offer sa kanya. Once it was killed, it was consumed, tapos na. Kaya sabi, there is finality. It is a one-time event and the role is complete. It is involuntary. Nakakita na ba kayo ng hayop na nag-volunteer? I-sacrifice mo ko. Wala, di ba? Alam niyo po, may farm kami. May farm kami sa Bataan. Farm po ng anak ko yun. Piggery yun. Kaya, di ba yung baboy, papakainin yun, pinapataba. Pero pagdating ng time na siya ay kakatayin, walang nagbo-volunteer na ako ang katayin mo. Di ba? Paghatak mo nga yun, lumalaban yun Di ba? Yun po, involuntary ang dead sacrifice. They never say na gusto nila na sila yung gamitin in the process of sacrifice. And there is no ongoing purpose. Kasi once it's done, it is done.
Wala nang kasunod. Pero ito, a living sacrifice, which is us, sabi, it is living and active, ongoing. It is not about a one-time act. Once you dedicate your life to God, hindi mo sasabihin na, Lord, dinededicate ko ang buhay ko from 2022 hanggang 2025. After nun, wala na. Lord, deal? Diba? Walang ganun. Ibig sabihin lang, it is continuous and it is an active decision on our part. It is a daily surrender to God. Okay? Sabi, unlike the dead sacrifice, the believer is alive in Christ and actively participates. It is voluntary. Kasi it is always our decision to be used by God. Pwede po bang matanong, sino dito yung pinilit para magsumama sa ministry? Yung, ayoko naman pinilit lang ako. Meron ba? Wala. Kasi talagang it is our choice and it is our agreement with God, di po ba? So, and it is an ongoing transformation. Bakit? Kasi habang tumatagal, something changes in us. As we are being used by God, there are things that are added to us. There are things na we realize, and there are things that we will commit more to God. Ano ba talaga meaning ng transformation? Sabi dito, transformation refers to a significant and often profound change in character, form, nature, or function. Kung nakita nyo talaga, it is a complete change, a radical shift. So, hindi ka na pareho dati. Pero ito yung tanong, paano kung nag-decline ako? Yung parang nag-deteriorate ako. Is it a transformation? Yes, it is. Kasi sabi, change So, ibig sabihin dati, ito ka, pero ito, hindi ka na ganun. Parang nature, di ba? Nasisira, nagde-deteriorate. So, that is a decline. That was a transformation, but in the negative sense. So, ang sinasabi sa ating transformation dito is not negative. It is not declining. It is not deteriorating. But it is a transformation that we should be rising up to the call of God. Ngayon, ito lang po yung aking malaking question. Ano na pong transformation natin? Are we on the rise? Or are we on the decline when it comes to our Christian life? This is a question we should be asking ourselves. Kasi dapat alam po natin what is the real condition of our hearts before God. Kasi we should remember our own walk with God. Ito po yung aking masasabi. There is no retirement when it comes to ministry. Tandaan po niyo yan. Sa atin po kasi, nilalagyan natin ng age. Pag 60 ka na, retired ka na. Dapat nagpapabanjing-banjing ka na lang. Dapat naghihintay ka na lang na kumilos yung mga taong bata sa paligid mo. Alam niyo, kahit sa church namin ganyan noon Sabi nila, yung mga bata na lang ang pakantahin nyo. Sila na lang yung sila na lang in charge ng program. Mga bata naman. Ang tanong, paano ka? Unless God is dealing with you na iba ang hawakan mo. Okay? But there is no retirement in ministry. Si Sister Anton, nung nagkakwentuhan kami, sabi niya, nag-start siya as pastor, 18 years old. Ako in the pastoral ministry, I started at the age of 56. That was 4 years ago. 3 times her age. Meron bang sinasabi si Lord na pagdating mo ng edad na to, hindi ka na pwedeng mag-minister in that area? Wala. As long as you are willing to be used by God. Kasi the moment God asks us, anak, I'm sending you to be used in this area. Sasabihin mo, yes, Lord, send them. Diba? Yun ang kadalasan ayaw mong ikaw, diba? Pero if God is asking you right now, baka naman habang nakaupo ka dyan, baka naman, diba? Habang nakikinig kayo, sinasabi na ni Lord, anak, ang tagal na kitang kinakalabit. Palala ang panahon. Kailangan na natin ng maraming laborers sa ministry. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapagamit. Ito yung tanong ko lang. Kasi last Sunday po, I thought about Romans 16. Nandoon niya about workers, diba?
pinatayo namin lahat yung workers sa church. Alam niyo, nagulat ako kasi more than 50% of the church workers. Pero ang challenge ko, next year, when we pray for workers, dapat wala nang naiiwan sa upuan. Bakit? Ang iksi ng buhay, mga kapatid. Mamaya katabi mo, bukas hindi na. Paano kung ikaw yung hindi nakatabi? Tapos dumating ka face to face with God. Sasabihin ni Lord, anak, ilang beses kita kinalabit. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nagpagamit? Do we want to face God to the point na meron kang bagay na undone task dahil hindi ka sumunod? Yun yung sinasabing living sacrifice. Our life should be a life of obedience, which is a form of worship to God. Kasi the moment you obey God, may pagbabago po talaga eh. Bakit ko po nasasabi to? Kasi alam ko. Kasi witness po Sister Ann. A lot of times, wala nang hahawak eh. May mga nagtuturo. But who will pastor? Yun nga po yung sinasabi. Hindi lang naman yung ministry of the word ang importante. Yung pag-aalaga sa mga members of the church, of flock ni Lord. Namatay si Lord para dyan eh. Tapos papabayaan natin. Anong sabi sa Bible? Si Lord, anong sabi niya? May nawalang isang sheep, may naligaw. He went out to look for that one. That is the job of pastoring. Na kailangan may tumitingin doon sa mga taong nilagay ni Lord sa inyong lugar. Ngayon po, a lot of times sabi ko, una, 54 na ako eh. Yung mga bata naman, di ba? Papasok sa isip mo yan eh. Isa pa, babae ako. Naging issue din po yan sa amin. Kaya lang ito, ang dami po kasing babae talaga sa church. Sa amin, sa Bataan, ang matatapang ang mga babae. Bakit to sinabi yun? Kasi kapag may sinabing, sino ang hahandle ng ministry na to, mas maraming tumataya, babae. Question, mga lalaki, yan, payag ba kayo? O gusto ninyo na magpagamit din kay Lord? Kasi mahalaga po that dumating tayo sa point na when we face God, we can say, Lord, I've done what you've asked me to do. Salamat, Lord, kasi you have given me the strength. Alam niyo ba yung reasons nung inaral ko? What are the reasons why we are not stepping up? Una, nakatingin tayo kasi sa sarili natin. Iniisip natin, I'm inadequate. Ako, iniisip ko yan eh. Hindi ako magaling sa doctrine eh. Ba't ako magtuturo? Ang daming aaralin. Ba't ako magtuturo? Pero yung inadequacy mo, ikaw ba talaga? Sabi nga kanina ni Brother M, mouthpiece. Ako sa akin ang term ko, loudspeaker ni Lord. Kasi God is really shouting, church, it's about time we rise up. It's about time we step up. It's about time we let our lives be used by God. Kaya, what am I establishing here? No retirement. Okay? Mag-retire na kayo sa trabaho nyo in the world, pero hindi kayo magre-retire when it comes to being used by God. Amen? Yan. Gusto ko pang basahin natin ang Galatians 2:20. Sabi dito, I have been crucified with Christ and I no longer live. Pwede pong sabayan niyo ako. But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I have a question. Ano ang naramdaman niyo nung binasa niyo yan? Sabi, it is no longer I who live, but Christ in me. Naramdaman niyo ba talaga na buo sa loob niyo, sa dibdib niyo nung sinabi niyo yung words na yun? O it was just a recitation? Kasi mamaya po ang gawin nating challenge, pag uwi niyo sa bahay, basahin niyo uli yan. And tell and ask the Lord, Lord, am I not living my life as I want to live my life? Am I living my life the way you want me to live my life? Kasi yun lamang po naman ang susi eh. Ako, ito na lang po ang sinasabi ko kay Lord eh. Tapos na yung mga anak ko eh. Ano pang gamit ng buhay ko? Hindi kay Lord na lang. Last year, I was diagnosed with early stage colon cancer. Pero sa kabaitan po ni Lord, nagmilagro siya. Kasi kahit yung doktor hindi mapaliwanag paano nawala agad-agad. So, yun po. Sabi ko nga talaga, may layunin pa si Lord. Alam niyo anong sabi ko?
Magtuturo ako at magsasalita tungkol sa kabutihan ni Lord sa buhay ko hanggang sa huling hininga. Kung mamaya, pagbaba ko dito, matapilok ako at yun na yun, hello Lord na. At least sabihin ko, I've done what I can for God. Kasi yun na ang sinasabi ko, wala nang ibang silbi ang buhay ko kundi paggamit na lang kay Lord. This echoes the idea of dying to self but living through the power of Christ for, again, daily surrender. Yung concept po ng living sacrifice is dynamic kasi kailangan it is an ongoing worship and an ongoing transformation. Dapat lagi tayong may pagbabago as we read the Word of God. Ito po yung tanong natin sa sarili natin. Sino po dito yung laging nandito pag Sunday? Yung madalas uma-attend pag Sunday, pakitaas yung kamay. Yan. Okay. Sino naman po dito yung lagi, ano pa ba yung mga, ministries dito? Prayer gatherings, discipleship. Sino din po yung laging nandito? Pakitaas din yung mga kamay. Okay, yan po yung mga kamay. Ito yung tanong natin. As we study the Word, ano naging epekto sa buhay natin? Nag-transform po ba tayo? O pagkatapos, yung mga verses na naririnig natin, nandito lang at hindi nakadagdag sa buhay natin. Kasi if that is the case, kailangan po natin kausapin, lumapit po tayo talaga kay Lord. Kasi yung word niya should have the power to change our lives and give us the strength to tackle any struggle that we have. Sabi nga, pinag-usapan natin personal sacrifice. Teka muna, Sister Olive. Sir Olive na lang kasi kinikilabutan pa ako sa pastor. Joke. Pero yun po, ang tanong, si Sir Olive, nanay naman ako eh. Di ba pag nanay ako, personal sacrifice yun Imagine, gigising ako pag aga-aga. Handa ako ng almusal, magpaplansya ako ng damit, ako naglalaba. Tapos may trabaho pa ako. Ako gumagawa nun. Di ba? It's a personal sacrifice. Sabi naman nung tatay, teka, sino ang in charge sa lahat ng mga expenses? Ako yung naghahanap buhay Di ba? It's a sacrifice. Sabi ng anak, di ba nag-aaral naman ako mabuti? Ang gaganda ng grades na binibigay ko. Hindi nga ako bumabarkada It's a personal sacrifice. Pero, yun po ba talaga yung ibig sabihin ng personal sacrifice? The concept of human sacrifice, ito po yan. Meron ka kasing goal. Di ba ang nanay kaya ka nagsasacrifice? Kasi gusto mo, pag lumaki yung mga anak mo, di ba? Magtatrabaho sila. Pagkatapos ng gagaan na buhay mo. Di ba? Nanay ako, pagkatapos yan, mga anak ko na mag-aalaga sa akin. Kaya nagsasakripisyo ako. Yung mga tatay, ganyan din. Yung mga anak, bakit nag-aaral na mabuti? Kasi they are looking for a good future. Kasi parang maganda akong trabaho. Hindi po ito yung personal sacrifice na sinasabi sa Romans 12, verse 1. Ang ibig sabihin ng living sacrifice dito, kailangan it is in obedience to the call of God. Nag-overlap siya. Bakit? Kasi when you are a good father, di ba? Nakikita naman ng mga tao Kaya lang, why are you doing it? Laging ang question, ito po yung mga questions na dyan. Pwede pong paki-flash lang natin. What is your motivation and purpose? Kasi ang purpose mo, para lang sa mga personal goals nyo, it is not the sacrifice that God is asking. Okay? Isa pa, yung tinatawag na scope of the sacrifice. Nagsasacrifice ka ba for time, money, career, or relationship? Because, alam nyo, may limit lang yun. There are areas that you are telling God not to touch. Kapag yun lang ang ating tinitingnan. Parang ganito, Lord, I give my life to you. Okay? Kaya lang, Lord, untouchable ang love life ko, Kasi hindi siya Christian Pero talagang type na type ko siya. O, di ba? Ayaw mong pa-touch yung kay Lord. O kaya, sasabihin mo, Lord, I commit my life to you. Pero hindi kasama yung job ko, Lord, Kasi minsan meron akong under the table na kailangan gawin. O kaya, sasabihin mo naman, Lord, I give my time to you. Sunday nandito ako, but the rest of the week, Lord, akin yun Yun po yung scope. When it is just a personal sacrifice, laging nating nilalagyan ng limit kung anong pwedeng gawin ni Lord sa buhay natin. Next, ito yung pinakagusto ko. The transformation and renewal. Kasi po,
Ang transformation it came from the Greek word metamorphosis. Kaya kanina, di ba, nakita niyo butterfly? Bakit? Aralin natin yung caterpillar. Di ba, nag-start muna yan, egg. Parang bagong Christian ka, bago ka kay Lord. Di ba? Tapos naging caterpillar ka. Nung maging caterpillar ka, may tinatawag na stage na chrysalis. Ang ibig sabihin nun, yun yung may cocoon. Di ba? Yung may cocoon na. Sa buhay natin, pag inisip mo, ano kaya yung nasa loob ng cocoon? Maliwanag kaya yon o madilim? Siyempre madilim, di ba? Pag madilim, minsan we have to consider, sometimes we are in the cocoons of our lives. Parang ang dilim-dilim na nangyayari. But do you know what happens inside the cocoon? May tinatawag po sila na hemolymph. Yun po yung fluid na ini-squeeze. Yung caterpillar, habang nasa loob siya ng cocoon, ini-squeeze yung mga liquid na yun. Parang blood yun eh. Hemolymph ang tawag doon. Yung pong blood na yun, kaya ini-squeeze yun kasi kailangan dumalay siya papunta sa pakpak. Kung hindi dadaloy sa pakpak, hindi madedevelop yung wings. Okay? Ngayon, alam nyo ba na kapag nakakita kayo ng cocoon, at naawa ka sa cocoon, sa caterpillar, bakit nakakulong ka dyan? Kawawa ka naman. Tapos pinakawalan mo, it will die. Mamamatay siya. God wants us to go through the metamorphosis of our lives for us to gain our wings. Kasi there is no such thing as I am the prettiest caterpillar in the world. Okay? Laging ang goal ni Lord is for us to be butterflies. Minsan lang squeeze ka niya. There will be times na talagang ipe-pressure ka niya. Bakit? Para lalo kang maayon sa kanyang purpose. Why am I saying this? Kasi I've gone through a lot of pressures and pressing. Kung pwede nga lang ma-describe ko kung ano yung feeling. There were times when I was praying to God. Alam niyo yung yung na fetal position na. Yung ganun na ako mag-pray kasi sobrang sakit, sobrang pressure. At wala nang words. Umuungol na lang ako kay Lord. Noong mga times na mga difficulties ko. But this is one thing I could say. I am not the same Olive as before. Because God has allowed me to pass through those things to make me stronger. So He could use me mightier. Yun po yung mga bagay na kailangan natin sa buhay natin. Kaya sometimes we question God, Lord, why me? Ang sagot lang ni Lord, why not? That's true. Bakit nga hindi ikaw? Are you special? O dapat pag dumating tayo sa point na yun, Lord, instead of asking the question, why me? Dapat tanungin natin si Lord, Lord, what's next? For us to be able to step up according to His goal for our lives. So, yun po yung process of metamorphosis. And the last, conformity versus transformation. Ito kasi, anong sabi sa verse 2? Do not conform to the ways of the world. Kasi ang lakas talaga ng hatak ng mundo eh. 'Di ba? Pag halimbawa, bata ka, yung youth namin, yan lagi kong tinatanong. Ano yung mga pressure sa inyo? Kasi sa kanila, hirap na hirap sila mag-share. Kasi iba ang dating pag nag-share ng Word of God. 'Di ba? Parang, ang daming bawal dyan. Ayoko muna dyan kasi gusto ko muna medyo free ako. O kaya, kapag ikaw, Christian, tapos bago mag-uwian, yung mga kasama mo, 4:30 pa lang nagme-makeup na, ikaw nagtatrabaho pa, ang tingin sa'yo, higop, di ba? Parang, papalakas na naman yan. Ang hirap po talaga mabuhay as a Christian. Sabi ko, I always say, it is not hard actually. It is impossible. Kasi kapag titignan mo, yung tao, do I have to please this men for me to show them that I am a Christian? How could you please them? Saliwa nga yung kanilang mga beliefs. So, tayo, we are living as God pleasers, not as men pleasers. Siyempre, ang gusto natin makaabot, di ba? Kaya lang, if it will come to a point na kailangan mong i-compromise ang pagiging Christian mo, siguro it's about time na lalayo tayo doon. But, let us pray to God. Lord, anong way mo for me to be used para maabot ko sila? Let us
Let us allow God to transform us and not the world to let us to be conformed to their ways. Sabi nga, yung pattern nila, ibang-iba sa pattern natin. So, yan po yung sa caterpillar. Ngayon, I want to give you a story. Kilala niyo si Eric Liddell? Kilala niyo po ba si Eric Liddell? Siya yung na yung Chariots of Fire. Yung Chariots of Fire po na movie was based on his story. He was an athlete. That was 1929. So, may Olympics noon. Could you imagine, if you are an athlete, gaano kaya ang training mo? Gusto niya maging champion eh. Gusto niya manalo sa Olympics. Grabe ang training na ginagawa. He was trained for the 100-meter dash. Yung 100 meters lang ang tatakbuhin. Kasi yung mga runner po na ganun, meron po yung mga sprinter eh, di ba? Meron yung mga marathoner, yung talagang mas mahahaba yung distance nila. Siya maliit, maiksing distance lang siya trained. Pero ito naging problema. A few days before the competition, Olympics ang pinag-uusapan natin dito, in-announce na yung kanya pong event would be done on a Sunday. Eh siya, sabi niya, I cannot compromise my Sunday. Sunday for me is God's day. Sa iba, isipin mo, one day lang naman yan eh. That was his conviction before God eh. Yun yung stand niya before God. Kaya sabi niya, hindi siya lumaban talaga. Pero the following day, ang inilaban siya, alam niyo saan? 400 meter na race. So, ibig sabihin, it is 4 times yung hirap ng kanyang tatakbuhin. This is what God did. He won the gold medal and he broke the world record for 400 meters. Once you do a sacrifice for God, because God asked you to give that to Him, He will do something to provide more beyond our expectation. Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan siya. It's because of this story. Kaya ang tatanungin kaya, kung dumating kaya yung time na yung mga apo-apo na natin ang nag-uusap about us, ay, ito yung Christian story ng lola ko, ng tatay ko, ng nanay ko. Ano kaya yung pagkikwentuhan nila? Have you ever asked that? What legacy are we going to leave behind sa ating mga descendants? Ako hindi ko alam. Kasi kapag pinag-uusapan ako ng mga anak ko, ang lagi nilang pinag-uusapan yung buhok kong pula. Hindi, totoo po. May reason po kung bakit pula yung buhok ko. Talagang gusto ko ang color red. Kasi po affected ako ng colors. Kapag dark yung color, naaapektuhan yung mood ko. Kaya pagpasensyohan nyo na po, pati di ba? Naka-black naman ako kahit red yung shoes ko, di ba? Pero yung po parang sabi ko, pag ako kaya pinag-uusapan ng mga bata, talaga si mama, nagkulay na naman ng pulang buhok. Pero ako, ito naman ang sabi ko kay Lord, the moment you ask me to change, kasi change ko na last month. Pero hindi ako kinonvict ni Lord, binalik ko. Pero the moment God asked me that, I will give it. Kasi ano ba naman yung kulay ng buhok, di ba? Kaya lang, sabi ko nga, hindi dapat naapektuhan yung ministry kung ano ang itsura mo. It is God moving in you, not yung appearance, di ba? Sabi nga, it is what is inside that will come out, which is more important. Ang lagi ko pong binibigyan ng stress sa aming mga messages, what is your heart before God? Because that's the only thing that matters. What is your heart before God? Kaharap mo ngayon si Lord, nagmi-ministry ka, ginawa mo lahat. Mula kanina, ikaw nagbukas ng gate. Ikaw ang naglinis ng lahat. Ikaw ang nag-ayos ng silya. Ikaw ang tumugtog. Ikaw pa nagturo. Okay, ginawa mo lahat. But if your heart is not right before God, it will just all burn. It is the heart that matters. Nag-ayos ka ng silya? Sabi mo, yun lang ang ministry ko mag-ayos ng silya. But your heart is bowed down before God. God will honor that. Kaya po sa ministry, wala namang sinasabi na big and small task. Iba-iba lang kasi po yung gifts na binigay sa atin ni Lord. Ang mahalaga, use that gift no matter what it is. Magaling ka magluto? Di pag may mga merienda, ikaw yung magluto. Behind the scene, wala namang behind the scene ministry kasi ang ministry mo is unto God. Diba sabi nga, audience of one, it is God who is watching, not the people around us.
Yung po mistake na mga, yun yung tinatawag na human concept when it comes to human sacrifice. Nakikita nila kung sino yung nasa harap, but they do not see the people who are behind. Alam niyo yung pinakamalaking utang na loob ko po sa mga prayer warriors. Kasi hindi sila nakikita, but they are the ones kneeling down before God and imploring God to move. Yun lamang po ang mahalaga. God will move according to the condition of our hearts. Kaya po, yun ang huwag kayong mahiya. Alam niyo ba, ito lagi ko sinasabi, pag sinabi mong nahihiya ako kasi ang gagaling nila sa harap. Ako hindi naman ganyan. Ito nga, may sinabi, gusto ko sa music ministry, magaling ka ba kumanta? Maayos ka ba kumanta? Okay naman, pero maganda puso ko. Alam mo yung sabi nung husband ko, nung sinabi yun, sige, yung mic, lagay mo sa puso mo. It is a joke. Pero ang totoo, what is your heart as you commit yourself to God? Kasi yun naman po ang tatanungin ni Lord eh. Yung mga hawak natin sa kamay natin, hindi nang mahalaga. Kasi God will ask us, how did you use that for my purpose? How did you use the gift I've given you for my purpose? Kaya po, siguro mamaya, tanungin nyo na si Lord, Lord, ito yung gift na binigay mo sa akin. Sige na nga, kakausapin ko na si Pastora Ann. Sasabihin ko na, Pastor, kakomit na ako sa ministry. Kasi tinatawag na ako ni Lord to serve Him. Next, service. Sandali lang po, lumabas na ako sa outline ko. Okay. It is in Romans 12:3-8. Sabi dito, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of you has one body and with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Alam niyo po ba, sa church po namin, may mga tao kong nakausap na tinanong ko sila, bakit kayo nagstay sa church? Di ba kanina may mga first-timers? Kapag kayo bumalik, there is a reason why you came back. Okay? Siyempre, galaw ni Lord, di ba? Pero nung tinanong sila, bakit kayo bumalik? Yung iba siguro iisipin, kasi ang ganda ng praise and worship doon sa church niya yun. Grabe, pagkanta, para ako nasa langit, para na akong angel na nag-worship na rin kay Lord. O kaya sabihin, kasi ang galing ng word, sobrang anointed. Nakatulog nga ako sa sobrang anointed. Pero alam niyo, nung tinanong ko sila, oddly, sabi, kasi po, nung pumasok kami, the people who shook our hands and welcomed us in church made us feel that we are truly loved by God. Hindi po natin pwedeng bigyan ng halaga o kaya ng score ang mga ministries. Kasi hindi naman sa atin yan eh. Galaw ng Diyos yan. Ang tanong lang, nagpagamit ka ba when God asked you? Kaya po yung husband ko po, he started with the door ministry. Doon siya, tumatayo lang siya. Ang dami nga umatan ng church kasi pogi eh. Hindi. Pero yun po, importante lahat ng ministry. Kaya po, kapag halimbawa minsan, wag natin bibigyan ng score naisipin natin, kailangan, yun nga binanggit iba-iba yung gifts. Imagine nyo, lahat kayo, preacher. Sino ang uupo dyan? Okay, kung lahat tutugtog at kakanta, wala na magtuturo. Kaya po tayo binigyan, it is for us to form one body.
Sa amin, ang sabi ko sa church, we are one family. Kasi dapat po nararamdaman yung love of God. Okay, when you enter, ito po yung may nagtanong po sa akin, Sir Olive, paano kung may pumasok na sobrang balot ng tattoo? Pati kilay, pati yung puti ng bata nakatattoo. Anong gagawin namin? Sabi ko, anong gagawin nyo? Welcome them with the love of God. Kasi, alam nyo, people come, bakit sila pumapasok? Because they are looking for something. Wala namang taong pupunta sa church voluntarily kung hindi sila may hinahanap. Diba? They go to church kasi sabi nila, they are looking for something na hindi na ma-offer ng world. They are looking for the touch of God. Kaya pagpasok, welcome them and show them the love of God. Kasi kahit anuman po yung mga struggles, and yung sabi natin, sobrang makasalanan yung mga ganyan, hindi naman tayo magbabago Si Lord ang magbabago sa kanila. Okay? Ang role lang natin, welcome them with open arms because God died for them. If you could just really think and imagine of the sacrifice God went through para sa lahat sa atin. Hindi natin pwede tawaran yung death ni Lord. Alam niyo, yung po yung madalas kong iiyak. Yung pag binabangit ko, lagi ako naiiyak when I imagine yung sacrifice ni Lord sa cross. Doble na yung size ng mukha niya. Imagine, God, He is God, but He did that for us. Kaya wala tayong karapatan na i-judge yung mga papasok. Let's welcome them because God died for them. Are you familiar with the story of Tim Tebow? Kilala niyo si Tim Tebow? Ano siya? Football player. Okay? He started yung sa college football. Pero ang background niya, alam niyo ba that he was the son of missionary in the Philippines? Sa Philippines, nag-mission ang kanyang parents. Ito po siya. Kaya grabe yung foundation niya when it comes to Christian faith. Ngayon po, nung nagpo-football po siya, grabe po talaga yung yung kanyang love and faith in God. Kasi, alam niyo, he always leads yung team nila sa panalo. Kaya lang, may kakaiba siya. Alam niyo, may nilalagay ditong itim. Hindi ko alam ba't naglalagay yung mga football player ng ganun Alam niyo ba bakit? Ang tingin ko lang di ba parang warrior? Pag nilagay mo yan, siguro tumatapang ka. Pero siya, nilagyan niya yan ng ang una niya nilagay, John 3:16. Nilalagay niya ng verses. Year 2009, nung may competition, may may game sila in football, nilagay niya yan. Alam niyo ba, on that very day, according to Google, 94 million people Googled John 3:16. Just for that simple act. Ano lang yan nilagay niya lang. Sa 94 million na yun, gaano kaya karami naging Christian? And that was a seed that was planted in the hearts of those people. Diba? Pero ito po yung nangyari. Dahil sobra siyang faithful sa kanyang faith, meron pa siyang tinatawag na T-bowing. Yun yung luluhod ng isang tuhod, tapos tuturo sa taas. Di ba pag ikaw nakakita ng grabe, ang galing naman niya, sobrang umaasa sa Lord. Yung iba, hindi. Ang tingin nun, bakit dinadala niya dito sa game ang kanyang faith? Kaya, nung na-draft siya 1 year doon sa Denver Broncos, ang galing niya maglaro, pero hindi nila pinahalagahan yung galing niya. Ang naging issue, sobra mong ginagamit ang iyong faith sa athletic platform. Ang sabi ni Tebow, that is my only goal. Hindi naman not to show them how good I am in sports, but to show them that there is a God in my life. Yun po yung kaya, alam niyo na nangyari, kahit galing siya, binenta siya sa isang team uli. At 1 year lang siya doon, hindi tumagal. Pero hindi nagbago yung kanyang paglalaro, magaling pa rin siya. Pero yun lang ang naging issue sa kanya. Ang nangyari, hindi pa rin siya huminto, naging siya, sports commentator sa isang broadcast. So, tinuloy niya pa rin yun. Pero alam niyo po ba, ito ang maganda. Nagkaroon siya ng Team Tebow Foundation. Ang kanyang mga kinikater, yung mga batang may terminal disease, yung mga talagang hindi na nakakalakad, may cancer. Alam niyo po, ginawa niya na meron siyang tinatawag na A Night to Shine.
What is that night to shine? Yun yung parang JS prom natin. Kasi sila, tayo, normal lang di ba? We dress up for JS prom, may mga ganyang events. Pero sila, do they experience that? No, kasi may sakit sila eh. Pero yung si Team Tibaw, sabi niya, I want these kids to experience what they can't even though they are sick. Yun po ang naging goal niya, nagkaroon siya ng foundation. And until now, he is still sharing the word of God. Ang ginawa niya, he saw his opportunity as an athlete, as a platform to share his beliefs. Friends, when God is sending us to the world, in our jobs, are we using our workplace as a platform to show that we love God? Yun po yung service that no matter what we do, our acts always reflect that we are a follower of Jesus Christ. Yun po yung mahalaga. Kaya kahit anong setback, let that not stop us. Kasi yung struggles at yung mga paghihirap is only a part of our growth. Siguro kung tatanungin mo si Tim Tebow, parang sayang. Di ba? Pag narinig yung kwento niya, nakakapanghinayang kaya. Pero hindi ako nanghihinayang kasi I know he is accomplishing the purpose of God in his life. Okay. Next, and the last, sincerity. In Romans 12:9-21, hindi ko na po siguro babasahin lahat ito. Kasi ang haba, basahin niyo na lamang po pag uwi ninyo mamaya. Pero ang sabi dito, ito, love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving God. Yun po yung in the Greek word, sabi dito, anupokritos. Anong ibig sabihin nun? Without hypocrisy. Yun yung talagang, pag nakita mo, alam mong bukal na bukal, buong buo sa kanyang puso kung anong ginagawa niya. Kasi alam niyo po yung sincerity, ano yan pwedeng dayain. Diba? Malay niyo kung binobola ko lang kayo ngayon. Diba? But the point is, God knows. What do you do? Anong real motive mo when you serve? Ang sabi sa Bible, ang sabi po sa binasa natin, the main purpose of what we do, it should be grounded in love. Because we love God and we want to do what is pleasing to Him. Ang sabi nga, next, that we should love our neighbors kasi God died for them. I will be ending with this story. Napanood niyo po yung Schindler's List. Napanood niyo yung Schindler's List. It is a true story. Diba? It was a time of Nazi Germany. Ano ba ang ginagawa ni mga Nazis? Hinuhuli ni lahat ng Jews, dadalhin sa concentration camp, ito-torture, papahinain, tapos gas chamber. Oskar Schindler was a German. Okay? But he was a German businessman. So, businessman yan. Gusto niya kumita. Pero siya, ganito pong ginagawa niya. Yung mga Jews kasi, alam niya kung ano na ang faith nun basta pinadala sa concentration camp. So, ang ginawa niya, binibili niya yung mga Jews. Ibig sabihin, magbabayad siya ng pera sa mga Nazis. Hindi ko alam anong exchange rate nila Pero ito yung pera, ilang Jews ba ang bibigay mo sa akin para pagtrabahuhin ko sa factory ko? Kasi ang factory niya, nagpo-provide ng mga machineries for war. Okay? So yung mga tao, binibili niya, mga Jews. Sabi niya, ang lagi niya sinasabi, for them to work in my factory. Eto po, towards the end of the war, tanungin niyo ako kung yumaman ba siya? No. He was financially bankrupt. Kasi lahat ng kitain niya, binibili niya ng mga Jews para hindi ipadala sa concentration camp. Front niya lang yun, yung gagamitin. But his real purpose was for them to be saved from death. Ngayon ito po, nung mag-end yung war, nung gabi na yun, ginather niya lahat yung mga tao. Ito yung sabi niya, tonight, you are all free to go. Umiiyak siya. Tapos yung kanyang financial manager, ayan na, nandiyan ba yung bagyo? Yung kanyang financial manager is a Jew. Okay? Siya nakakaalam ng totoong financial status na bankrupt.
Nagyakap sila mahigpit. Iyak ng iyak si Oscar Schindler. Bakit? Kasi bankrupt siya? Hindi. Kasi nung tumingin siya sa paligid niya, nakita niya yung kotse niya. Sabi niya, sana binenta ko yung kotse ko. I could have bought 10 more Jews. Umikot siya sa paligid niya. I could have sold this and bought more. I could have done more. Have you ever asked that question? I could have done more for God? Have we ever asked ourselves, Lord, ano pa yung mga pinapagawa mo? Kasi nandito ako. And you have given me the gift, you have given me the life to be used by you. Yun po yung ating tanungin kay Lord. It is a challenge for us. What more can we do out of our love for God? Kaya yun po di ba? It is not because of what we could do. It is because of who God is in our lives. Let's all stand up. Lord, we thank you for this day, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin. Salamat at aming masasabi na walang bagyo ang pwedeng humarang sa aming pagsunod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandito kami ngayon sa inyong harapan, saying, O Father, that as we have heard your word, Lord, tulungan mo kami because we have struggles, we have weaknesses, and we have hindrances in our lives. Pero Lord, it is your power that will move us, O God, to step up in faith, knowing that you will sustain us until the very end, O God. Lord, may our lives be lived according to your purpose and your will, O God, and your plan for us. For your plan is the best, O God. And your plan, O God, is what we could say will bring the smile to our faces and to your face, knowing, O Lord, that your will is the highest, O God. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, alam po namin ngayong araw, may mga kinakausap ka, Lord, mula sa aming mga kinatatayuan ngayon. Lord, kung kami hindi pa namin totoong naisuko ang aming mga buhay sa inyo, O God. Lord, speak to us, O Father. Hipuin mo kami, Panginoon. And Lord, forgive us for all the things that we have not done in your name, O God. Samahan mo lamang po kami, Panginoon, at alam po namin, Lord, as you have spoken, O God, there is no limit to what you can do for us, O God, because there is no retirement when it comes to the work of God. Marami pong salamat, and may our lives just be a living sacrifice, a living testimony, a living proof that there is a God who is good, who is faithful, and who is working through us. Marami pong salamat, Lord. May our lives just bring glory to the King of Kings and the Lord of Lords. In Jesus' name we pray. Let's all say amen, amen, and amen to God. Marami pong salamat, aming Diyos. Salamat po.